Good day guys and welcome back ulit sa ating channel. For today's video, Suzuki Smash 115 ay nagkaroon ng problema sa kanyang electrical system. Sabi ni owner guys, no, ito rin bagong palit ang kanyang battery at bago na rin bili ang kanyang regulator. So ang problema ng regulator ay laging nag-drain ang kanyang baterya. So syempre guys, i-check muna natin kung ito bang sinabi ni Bossing yun, no? Nasa U-Box pa ang kanyang bagong regulator. Ito po ay isang replacement, no? Hindi ito isang original. Okay. Ang kanyang battery is bago din guys, no? Dewe ang brand. So ito yung mga common na battery lalag. Ganito yung makikita kapag ito ay binibili ng ating mga customer, Dewe na brand. So ang battery na yan is nasa mga 500 lang, no? Medyo mura-mura lang. So check natin ang laman ng kanyang battery guys, kung may laman pa ba ito o wala na. Kasi itong motor na ito ay lumating ito na walang baterya o mahina ang mga electrical system tulad ng busina at signal light. Check nga natin ang kanyang laman ng kanyang battery. So yun guys, 0.90. Hirap makaabot ng 1 volt. So gamit tayo ng bulb tester guys. Double check na natin, no? Kung iila ba ating bulb tester. Since 0.90 lang, hindi umabot ng 1 volt ang kanyang battery. So yan, ayaw din umilaw ng ating bulb tester guys. Ibig sabihin is drain na drain talaga ang kanyang battery. So itong motor ni Bossing guys, no, nga last month daw ito. Kaya nag-decide si Bossing na ipa-check ang kanyang motor. Kasi napaka-busy po ni Bossing. Siya po ay collector ng lending company, no. So ngayon guys, ang gawin natin is try mo natin paandarin ang kanyang motor, no. I-on natin ang kanyang susi. Check natin kung may ilaw bang kanyang neutral light. So yun guys, so umilaw ang kanyang neutral light pero napakahina lang siya, no? Kasi stuck pa kanyang regulator. Yun, ibig sabihin guys, ox na ox ang kanyang charging kasi nga is bagong palit ang kanyang regulator. Pero ang problema, bakit nagde-drain pa rin? Ito yung gawin nyo guys, i-check nyo ang tail light. Kung umilaw yan lagi, no, na naka-off yung headlight natin, ibig sabihin, yung brake light natin na filament ay laging nag-iilaw. Laging nagkukonsumo ng battery. Ang nangyari, kapag laging nagkukonsumo ang ating brake light o stop light guys, para maklaro natin kung umilaw ba talaga yan, is baklasin natin ang kanyang taillight cover. Probabilis natin ba, magic na natin. Hayun na magic na natin guys, confirm na confirm ang lakas ng ilaw ng kanyang brake light. So yon ang hindi nakita ng naunang mekaniko, no? Kung bakit nagkaroon ng ganyang problema ang motor ni Bossing. Una, pinalitan daw ito ng baterya kasi nga is nag-drain daw kanyang battery. So, hinala lang ng mekaniko guys, is possible umabot na ang lifespan ng kanyang battery. So, ano ang pinalitan ng bagong battery? After mga 2 weeks siguro, humina naman ang kanyang baterya. Kaya nag-decide ang owner na baka regulator lang. So, ngayon pinabili ng mekaniko na bagong regulator ang ating customer at ikinabit. Yun, after 2 days, nag-drain na naman ang kanyang battery pagkatapos ito niyang pinag-charge, no? Ibig sabihin guys, may problema talaga ang kanyang electrical system. Hindi natin masabi na regulator kasi umilaw naman ang kanyang neutral light habang ito ay pinapaandar. So ang gawin natin guys, is tanggalin natin ang headlight cover, no? Diyan tayo mag-umpisa para ma-disconnect natin ang kanyang socket. So para mapabilis ang trabaho ay siyempre, magikin na rin natin ang pagtanggal ng kanyang headlight. So yan, natanggal natin ang cover ng kanyang headlight guys. Hanapin natin ang kanyang socket ng kanyang brake light switch. Yan po ang brake light switch natin. I-condemn muna natin yan guys, no? Baka yan ang dahilan kung bakit laging nag-iilaw ang ating brake light switch o ating stop light. Kasi yan ang rason kung bakit unti-unting naubos ang supply ng ating baterya at ayaw nang mag-charge. So, pandarin natin ulit. Umiilaw pa rin ang kanyang brake light guys. Ibig sabihin, wala sa handbrake switch ang problema ng kanyang motor. So, ang next natin gawin is lilipat tayo sa kanyang foot brake switch, no? Since okay ang kanyang handbrake switch, guys, kasi nga umiilaw pa rin ang kanyang tail light, park light, no? Yun, no? Kanyang brake light pala. Lilipat tayo sa kanyang foot brake switch. So, tanggalin natin itong kanyang U-box cover, guys, para makita natin ang socket ng kanyang brake light switch. Since okay yung kanyang handbrake switch, no? Kasi tinanggal natin is umilaw pa rin ang kanyang brake light switch. This is na ako naka-enkwentro nito guys, no? Bagong bili ang battery kasi nga ang hinala natin ng customer ay baka battery lang kaya
unti-unti nag-drain ang kanilang battery. Tapos, pinalitan ng bagong battery, nag-drain na naman ulit. Ngayon, naka-decide ng customer na baka regulator, bumili ng bagong regulator, ayun, nag-drain pa rin. Ito lang gawin nyo guys, no? Ito lang, para hindi kayo palit ng pisa. I-check nyo ang inyong brake light. Kapag lagi nag-iilaw yung brake light, kahit hindi pinapaandar, ibig sabihin may problema sa inyong mga switch. It's either sa handbrake switch or sa foot brake switch. Pero ang pinakamabisang gawin ay step by step nyo ang pag-condemn, no? Para malaman nyo kung saan nagagaling ang laging nag-iilaw na supply ng ating brake light switch. Mapa-handbrake or foot brake. Sa scenario ni Bossing guys, okay nyo kanyang handbrake, no? Kasi pag tinanggal natin ang kanyang sakit, umiilaw pa rin kanyang switch. Ang next natin hinala ay ang kanyang foot brake switch. Yun lang sa mga dalawang switch guys, ang pagpipilian nyo kung saan ang nagkaroon ng problema kung bakit laging nag-iilaw ang ating brake light switch. Ito ang kanyang U-box cover. So, i-double check na natin ang kanyang foot brake switch guys, no? Okay. Dito na natin i-double check kung bakit lagi nag-iilaw ito, no? So, yun, ang kanyang foot brake switch ay may nakalagay na electrical tape at naka-condemn siya. So, ano kaya ang nangyayari kung bakit naka-condemn siya? So, same lang ang kanyang coding, no? Black, white, saka orange. So, ito yung foot brake switch siya, guys, kung na-confirm. So, tanggalin natin ang kanyang electrical tape kung anong kababalaghan, kung bakit lagi siya nag-iilaw. Ano kayang ginawa ng customer kung bakit ito ay kinundim? Hindi ko alam, customer bang gumawa o mekaniko, no? Yun, no? Nakarekta siya, guys. Naka-direct or naka-tap siya. Kaya pala, laging nag-iilaw ang kanyang brake light switch. Kasi ito yung explanation, guys, no? Kapag laging nag-iilaw ating brake light switch, mahirapan makapundo ng supply ng baterya ang ating motor. Kapag laging nag-iilaw ang ating brake light switch, kasi unti-unting sinisipsip po ng brake light switch, ang brake light bulb, ang ating pundo ng ating baterya. Kaya hindi siya makapundo ng tama, no? Kaya dapat ang ating brake light switch ay lagi naka-off yan. Every time nagkukonsumo ang ating electrical system, ang ating baterya ang siya namang nag-maintain para maganda ang daloy ng supply ng ating electrical. Tulad niyan guys, lagi siya nag-iilaw. Ibig sabihin, mahirapan magkaroon ng pundo ang ating baterya. At the same time, kapag stuck ang ating charging system, mahina lang ang karga ng ating battery. Ang stock po na charging system ng ating motor na Suzuki Smash ay nasa mga 4 volts lang, no? Kung 12 volts ang ating brake light bulb, so mahirap talaga siyang makapundo ng supply ang ating baterya. Kasi kapag once nakapundo siya, unti-unti namang sipsipin ng brake light switch ang pundo ng ating battery. Kaya mangyari, magdi-drain talaga ang ating battery guys at hindi siya maka-supply ng tama sa ating buong electrical system. Yan po ang ibig sabihin kapag nagkaroon ng ganyang senaryo ang ating taillight, park light o brake light switch na laging nag-iilaw yung bumbilya sa ating taillight. Kaya ang ibang motor na maka-experience ng itong senaryo guys o kayo nanonood sa ating video ay alam nyo na ang dapat yung gawin. Kapag once nagpalit kayo ng baterya tapos bigla na namang nag-drain kasi akala nyo baterya, wag mo na kayong magpapalit ng regulator guys. Ito lang muna ang una nyong i-check kundi ang inyong brake light switch, yung foot brake at saka handbrake. So alam nyo na ang mangyayari kapag yung motor ay mag-experience ka ng senaryo. Sana may natulang naman kayo sa araw nito. Maraming salamat at see you sa next video. Ride safe, God bless. Shout out sa ating poging mekaniko.